episode of our weekly podcast. We also have here ang aming special guest for today, Sir Bench! Yeah! Hi guys! So, since the second episode or yung last episode before us talked about Gen Z being sensitive, nabibring up din minsan yung topic na about sa school gender policies or Gender inclusivity. yes, about sa school settings kasi like as we all know na yung traditional school policy na dapat yung mga lalaki Palaging short haircut, nagpapagupit. may certain ano kayo, 'di ba? Dapat hindi aabot ng hanggang tenga. Yes, bawal yung mga long hair na buhok. Tapos bawal din nagsusot ng girly outfits such as skirts or Minsan nga kahit anything like hair clip that. pinagbabawalan. Sa boys kahit na yung iba they identify themselves as gay or girly, they still can't wear what they want to. So, that's what we're gonna talk about now. So, guys, narinig nyo na ba about sa issue ni Aura and King Jack? Sir Jack. King. Sir. King Jack. Sir kasi. Sino yun? Oo. Okay. Ay, ngayong lumalabas sa feed ko palagi, kaka-open ko pa lang ng FB, unang post na lalabas sila Aura agad. Yeah. Ano ba naman nung post? Ano naman nung post? Una kasi, di ba, like, graduation ni Aura. Tapos Yes. tinawagan ni Sir Jack na, anong her? Di ba? Kasi pinost ng ano Admin? Oo, ng Tapos sabi, congratulations to... on her graduation, parang ganon. On her graduation. Basta sila ng pronoun ni Aura. Tapos, Shinare ni Sir Jack and sabi, then anong she, he yan, ganyan. Hindi, anong her? Him. Di ba? Anong her? Dapat ba him, yun? di ba? Hindi, kasi congrats on her graduation. yes. Sorry na. Ano ba naging problem doon sa post na yun? Ayun, ang daming nag-comment and nag-react kasi na Nagalit tao sila. dun sa post ni Sir Jack na parang it's low-key, parang Low-key disrespecting, yes, Aura and her gender. Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang digmaan nila Sir Jack at ang mga Totoo, netizens. feel ko sila na yung susunod sa match ni Manny Pacquiao. Pati fans rin, yeah. Voting. Yes. Ay, may nakita kong... Ewan ko kung... naalala ko babae yun, tapos ewan kong if artista ba siya or influencer. Tapos may pino si Sir Jack na something na... parang hindi niya to afford kanto. Tapos nag-comment siya pero yung typings niya parang pang... ngungo. Ay, Kasi Oy. yung sa ni Sir Oh, Jack. no. Stop, bro. That's... ayun nga yung nangyari. Imbis na mag-usap sila or mag-ayos. Lumala. Yes. Kasi si Aura mismo nag-post din ng pang lait doon sa condition ni Sir Jack, which is also wrong. Yeah, that's true too. Naging pareho na tuloy. Si Sir Jack naman din kasi tuloy-tuloy lang ng post. Pero- ano yun? Ayun na nga, nag-start kasi siya sa ganon. Tapos, in that picture di ba mahaba ang buhok ni Aura, hinayaan saka siya na maghaba ang Naka-full buhok. glam. Yes, naka-full Glam. glam siya, naka-pang girly outfit siya sa graduation niya. Which is, parang, yung ibang school, it doesn't really allow that. Pero, ayun nga, Pinayagan siya. although, kahit nakaganon na nga siya, nakapang girly outfit na siya, and tinatawag na siyang her, na nagkaroon pa rin ng way para i-discriminate or i-disrespect yung gender niya. Which is like, really a big issue or problem. Na sa Pilipinas, hindi kasi masyado
hindi masyadong, hindi pa gaano ka open-minded mga tao dito sa Pilipinas, lalo na about dito sa mga ganitong issue about sa gender. Actually, may nakita akong podcast as I was researching or like, titingnan ko yung thoughts ng ibang tao about dun sa issue. May podcast na, all boys kasi sila. And in that podcast, parang, imbes na tingnan nila yung both sides ni Aura tsaka ni Sir Jack, parang pumanig sila kay Sir Jack. And then, they started, talking bad about LGBT people and parang yung movement ng LGBT. Which is like, nagulat din ako. Kasi, parang, yun nga, it shows kung gaano ka close-minded pa rin yung ibang tao. Kahit na sa generation natin ngayon, madami ng pagbabago. Yun. Kaya siguro, some schools, they still implement traditional na rules for boys and girls only. Kayo po ba, Sir Bench, as a teacher, ano po opinion nyo about sa schools na yung mga policies nila, like, they're still implementing traditional policies sa mga students nila na dapat yung mga lalaki daw bawal mag-earrings or bawal mag-long hair. Mga ganon, mga ganong policies. Actually, syempre, bilang student, nasa school tayo and bawat school, may kanya-kanyang tinatawag na school culture. Parang, of course, maraming mga school pa rin talaga na traditional. May mga, iba-iba kasing klaseng school eh. Public man or private. May mga all-male, di ba? All-girls school. Or, kagaya natin, Chinese school, of course, Chongse. And yung bawat school, may mga Catholic school din actually. Kaya, yung mga, lalo na yung mga trend ngayon about self-expression, yung earrings, long hair, or cross-dressing. So, may kanya-kanyang policy din talaga yung school. Of course, siyempre yung handbook and yung discipline office. Sa Pilipinas, parang very traditional pa talaga. Unlike sa ibang bansa, di ba? Na kahit anong suotin mo. Walang uniform. Oo. Unlike Diba? Sweden Kahit nakapambahay ka lang. Di ba? Or allowed yung civilian. Mga ganon. So, sa tingin ko, even before pa, nung mga nag-aaral pa kami, talagang sobrang strict talaga. Kahit sobrang haba ng buhok mo. Minsan mahukaan ka pa nung teacher mo kasi ang haba ng buhok mo. O, kahit nga pati kuko eh. Ganoon. Talagang sobrang traditional pa. And tama na dapat nga ma-open yung gantong topic. Since yung mga kabataan or Gen Z ay nag-e-evolve. Pokemon ba yun? E-evolve. Oo. Sige. Ay, yun lang naman yung masasabi ko. Ayun. Tapos yung nabanggit mo, saan yun? Yung country na nag-aalaw mag-skirt yung boys? Yeah. I mean, that's Scotland. Yung as part of nila yun eh, culture. Pero yung Sweden kasi more open na sila. And like accepted na talaga yung LGBTQ IA plus sa kanila. Like, And may rules na talaga sila for protection. Like even sa school. Yes. Sana all. So, yung mga doon, LGBT people, nakaka-express na ng self nila. Talaga. Philippines Yes. Yes. Pero may mga school din yata na naging open na.
Kuwari mga university na Yes. Madalas. parang hindi ako parang UP. O parang open sila na kung ano suot mo. Pero di ako sure doon. Parang yung ibang school ay siguro mga sa college Big na. universities. Yes. Oo. More on sila. Pero pag mga high school, LM, Or any po, Oo. like religious. Kasi Oo. tinatry nila i-practice yung conservative values kaysa mag-adapt yung pa rin. sa generation. Religious country din kasi ang Philippines. Mas parang yung point din kasi nila is para may disiplina yung students ng ma-build yung discipline sa students ng LM pa lang hanggang high school. Kaya siguro understandable din yung some policies. Although yun nga ngayon, parang dahil nga mas natutuon na ng pansin yung LGBTQ people and yung parang rights ng male and female din. Parang mas nagiging bukas na yung mind ng tao and mas nako-question na yung mga rules or policies ng school. So, saan nga ba paano nga ba mababalance ng school yung pagiging inclusivity with discipline? Sa inyo, sir? Siguro mabalance yung of course yung side ng mga students. Siguro kailangan ng talaga open conversation bakit siya kailangang maybe baguhin or i-revise. Parang from traditional siguro since 2025 parang kailangan maging progressive na sila or maging open kahit paano para maging inclusive din naman. But at some point, syempre, may mga policy pa rin talaga na mag-hinder dun sa gusto nung mga kabataan ngayon. So, yun yung part ng school, of course. And yung parents din, syempre, Yes. may Isa big din part sila. din doon sa gustong mangyari nila. Yeah. Okay, guys. Kayo, Mhm. what you guys think? Like, paano kaya mababalance? Kasi totoo naman na yung ibang policy need na sa students for discipline or for uniformity. Kayo ba guys, if mabigyan kayo ng chance na magpalit kayo ng isang like any gender related policy sa school, ano yung babaguhin nyo? Okay, sinong una? Okay, magbato-topic muna tayo, guys. Tara. O, bato-topic. O, sige, Kasama go. Bato-topic. Oh, paano yun? Okay, so paano yun? Four-way tie? Ay, may May bataya. May bataya. Okay, may mataya na lang. Okay. Kaya, Okay, okay, isa pa. Ay, hindi. Pareho lang eh. Ako una. Wala, ako una. ikaw ulit, sir. Gender-related policy. Yes, mababago. Madami pero sige isa lang. Siguro yung yung dress siguro, damit. Maybe kung may isang day na pwede mag-civilian if ever or kung Yes. ano man. Nice. O maybe kasi it's either school uniform or PE lang, 'di ba? Tama. Siguro one day na civilian. Pero syempre appropriate naman at hindi masyadong revealing. Parang ganun. Kayo, guys. Sa akin, Hmm. gusto ko sana sa haircut. Kasi, like, ewan ko, hindi naman nakaka-affect ng, hindi naman maapektuhan yung grades mo pag mahaba buhok mo. Tas,
like hindi ko, mula nung elim ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga magets kung bakit pinapagupit yung buhok ng boys. Ay, may naisip ako dati na baka like para maturuan sila ng disiplina and like parang proper hygiene ganon. Yes. 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 Ikaw, Lix. So if I were to choose one, I think maybe boys having earrings. Kasi like it would like really express your identity, kung ano ka man. Bala ko pa namang magbubutas. Tsaka, Magpaano ng ear. Basta limited to one lang, like wag yung sobrang rami. Like parang you give off like punk or gangster or aura or something. pero, yun nga, totoo lang isa din doon sa sinabi niya yung parang gusto ko baguhin. Kasi parang, lalo na yung sa earrings, kahit hindi ka naman, kahit straight guy ka lang, you can have earrings naman. So, I also don't get bakit parang pinagbabawalan na magka-earrings yung lalaki. Kung babae, pwede naman. And, it's like part of a person's style din kasi. Yes. Yun. Pero ano ba yun? Nakaka-affect ba yun sa academic? Yung sinabi nyo kanina. Sa tingin nyo ba yung self-expression, nakaka-affect yun sa academics ninyo, if ever? No. Mga ganun. Kayo ba? Parang hindi Parang naman, hindi di ba? nga eh. Parang mas parang ma-motivate ka pa nga mag-aral. Oo. Parang every time papasok ka, you can Like, yung kaya mo, idala pa yung Like, sarili mo. Mas ma-motivate na pumasok. Kasi you know every day na you can be yourself at the school. Yeah, with no Kasi risk of discrimination. I think di ba like di ba kasi may iba na very conservative yung family. Tapos I feel like schools should be a safe place where people can learn and express themselves freely. Kaya siguro if mabago man yung mga ganyang policy sa school, kagaya like what you guys said nga na feel ko mas mamomotivate silang pumasok kasi they feel safe. Na minsan yung iba kasi kahit na home talaga yung dapat safe place, sometimes hindi talaga na-accept ng family yung isang tao. And minsan yung escape na lang ng student is sa school. Kaya I agree. Yeah, important din yun. Siguro yung connection ng school saka sa home, syempre. Parang may effect pala yun sa self-expression ng isang student kung ano nangyayari sa bahay. Ano nadadala minsan sa school and syempre sa labas. Yes. Oo. I think yun yung part na yun. Kayo ba na-feel nyo pag minsan parang nasasaway kayo na ay dapat ganito, dapat ganyan. Dapat sundin to. Yung gano'n. Ano ba na-feel nyo? Minsan. Ako parang over time, parang kailangan ko mag-create or reserve ng isang personality para sa school and iba ako sa labas. Kasi parang sa school kailangan talaga very prim and proper. Hindi naman talagang ganon, pero Very demure. Very demure, very mindful. yes, very demure. Hindi naman, wala naman sa rules na lahat mag-prim and proper ka, pero alam kasi na ma-judge ka agad. Lalo na nung mga close-minded or minsan
Such as like sa makeup na pinagbawalan na magganon. Parang kailangan namin magtago para hindi maano ang makeup. Although, feel namin na parang wala naman siyang connect nga. Or walang sense. Kaya ayun, parang kailangan namin maging fake in a way here sa school kaysa sa labas. Yun. Okay, Vin, pag nasaway ka, Buti pa kayo may ibang personality. Ako isa. si Grabe. Self. si Self. Si Self yun. Yung parang bipolar Oo. kasi ako. Kasi, ewan ko, I'm very, ano yung word? Suffer OA. Ay, okay. So, OA, like very expressive ako. Depende sa mood ko. If masaya ako, maingay ako, tas kahit nagle-lesson yung teacher, tawa lang ako ng tawa. Tas, ayun. Yeah. Ewan ko if ewan ko lang if ano ng ibang tao, pero maano kasi ako sa instructions, like gusto ko step by step pagagawa ko siya, hindi yung tas maiinis ako pag may magsasabi sa akin na skip na natin to kasi nagawa na. Sabi ko wait lang, like if sa school minsan, di ba nga, pinagbabawalang magtali ng buhok pag lalaki. Tas, Oh, yeah. ako kasi, like, mas marami akong kaibigan na girls. And, di, syempre, minsan, like, haharutan kayo, like, hindi na, like, friendly na harutan, tas, Yes. like, minsan pagtitripan ka nila na itatali Tali nila yung buhok buhok. mo. Tas, pag makita Sorry ka ng po. teacher, sorry po. Sa unang-una, medyo, hindi naman ako nainis. Pero, napapaisip nga ako na, bakit bawal? Tas, kasi hindi naman masamang bagay na magtali ng buhok, may iba na mahaba lang tapos naiirita sila, mag-headband, tapos sasabihan ka, uy, bawal yan, bakla ka ba? La, sorry no. Pero ayun, over time, sanay din ako na tas hindi ko na siya ginagawa pag may teacher. Pero pag wala, Yun talaga. yun lang. Pag wala, ikaw ulit. For me, parang, ako, like, hindi pa naman ako, like, like, na-diagnose na to. Pero parang may, dissociative identity disorder. Like, every Grabe. month, parang paiba-iba ako. Pero bumabalik pa rin ako. I mean, I just follow my heart. To be myself. Follow your heart. May heart Yes. tayo, guys. I mean, Follow Heart. your Follow, hashtag follow your heart. Yes. I mean, By kaya Mix. lagi akong, nagjo-joke sa patawa-tawa. Pero, pag nasisita ako or nasaway, like parang pag binabantaan lang akong, bigyan ng disciplinary status, o warning. I mean, titigil ko na talaga and focus na ako academically. Sino yun? Abangan natin. Uy, Okay. grabe. So, ayun. Ano na? Ano na? Ayun. I think that's it. I-wrap up na namin ang Bilis. podcast na ito. Yes. Yes. Ganun talaga, mabilis. Ay, pigil na natin to. Sige.